2 Timothy chapter 2 verse 1 to 6, basahin po natin ng sabay-sabay. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa iyong salita. Salamat dakilang Ama sapagkat napakabuti mo sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang aming puso, ang aming kaisipan. Yes, Lord. Buksan mo ang aming pandinig, maging ang aming pangunawa sa mga spiritual na bagay na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa in Jesus' name. Amen. Gusto ko pong pamagatan yung ating pag-aaralan ngayong umaga, The Fivefold Life of a Faithful Follower. Ang 5 aspekto ng buhay ng isang tapat na tagasunod. Mga kapatid, ang mananampalataya dapat po ay tapat na tagasunod. Faithful follower. Pero mayroon pong pagsasalarawan o pagkukumpara si Apostol Pablo na mayroon pong 5 buhay o 5 aspekto ng buhay na ikinukumpara sa mga faithful follower. Alam natin na tayo po ay follower. Ibig sabihin ay tagasunod tayo ng ating Panginoong Kristo. Hindi kayo tagasunod sa iyong pastor, kundi sumusunod kayo dahil sa salita ng Diyos. So dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 6, makikita po natin yung in-outline po niya yung Christian life. Na yung Christian life na ito ay mayroon pong layunin, mayroon pong purpose. At ito po ay binigyang diin yung discipline service using alliteration to focus on 5 key roles. Actually, 4 lang yung nailagay rito pero meron pong naidagdag. Kaya ngayong umaga, makikita po natin yung verse 1, sabi ng Biblia, Thou therefore, my son, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So ibig sabihin, yung sinasabi ni Pablo kay Timothy, kailangan niya pong magpalakas. Kailangan niya pong ma-empower. Kailangan niyang mapatibay sa pananampalataya sa pamamagitan ng grace na ito. At yung grace na tinutukoy rito, mga kapatid, yung biyaya na tinutukoy rito ay sufficient grace. At yung source ng sufficient grace na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. The grace that is in Christ Jesus. So ito daw yung biyaya, mga kapatid, na nasa atin. At ito rin yung biyaya na siyang nagligtas sa atin. Yung biyaya na ito na hindi natin pinagpaguran, hindi natin merit ito, mga kapatid. Ito po ay biyaya ng Diyos. Ito po ay tinatawag na unmerited favor. Kaya dito makikita natin yung 5 aspeto ng buhay ng isang tapat na tagasunod. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, magpakatatag ka, magpakalakas ka. Bakit?
Hindi kasi lahat ng panahon tayo mga kapatid ay malakas. Ibig sabihin po, some of us, binabanggit po sa atin yung bagay na ito, yung admonition na ito, sabi niya, be strong. Why? Because we are a weak believer. Minsan, darating sa buhay natin na tayo ay manghihina spiritually. At ayaw po nating sumamba. Ayaw na nating pupunta sa church. Ayaw na nating makipag-fellowship. Darating po yung panahon na yan, na para bagang nawalan ka na ng panlasa sa salita ng Diyos. Kasi sa panahon po natin ngayon, kung bakit binabanggit ni Apostol Pablo kay Timothy na magpakalakas tayo sa biyaya na kay Kristo, sapagkat Christians are easily deceived. Madali tayong ma-deceive. Anong deceive na ng Tagalog na? Madaling malinlang. Maraming mga panlilinlang ang mundo na ito. Madaling malinlang sa pera, sabi. Di ba? Kadalasan, di ba? Yung pinangsukli sa'yo, pinambili sa'yo. One time may nangyari sa palengke. May bumili 1,000 ng talagang kinulimbat niya lahat, pero yung pinambayad sa kanya ay fake money. Kawawa naman. So sometimes we are easily deceived, kaya kailangan natin magpakalakas. We are easily discouraged. Madaling madismaya yung puso natin. Alam mo, kapag madismaya ka, madali kang hina. Madali ka ring malinlang. Madali kang bumigay. Yung konting rebuke lang ng isang kapatid sa'yo, ayaw mo nang maglingkod kasi minsan, ang gusto mo, ayaw mo nang tama. Ang gusto mo ay puro mali. Mali plus mali equals mali-mali. So sabi natin noon, kailangan nating magpalakas sapagkat ang marami po sa atin ay madaling malinlang, madaling ma-discourage, madaling ma-distract. Sakit po natin ito, mga kapatid. Maraming distraction. Yung pag-upo mo pa lang, maraming ka ng distraction. Yung nandyan ka nakikinig, maraming distraction. Yes. Kaya wag nyo nang isipin kung ano yung uulamin nyo mamaya. May naka-ready na. Prepared before the foundation of World. Parang ayaw nyo Yeah. Nakatagdaan na yan, mga kapatid. We are sometimes easily distracted. Minsan hindi ka lang na-distract, nagduda ka pa. Easily doubt. Totoo kaya yung salita ng Diyos? Totoo kaya yung sinasabi ng pastor namin? Easily doubt. Mamaya dahil nagduda, easily dismiss. Biglang na-rapture. Biglang nag-disappear. Tama, mga kapatid? Pinag-aralan na natin ito Kaya kinakailangan, sabi ni Pablo, be strong, mga kapatid. Kaya sa buhay natin, nandito yung 5 aspeto ng buhay ng isang tapat na tagasunod. Sabi niya, thou therefore my son. Yung son dito ay, ibig sabihin, it expresses the apostle's tender affection to Timothy. Tender affection yung salitang son dito. Mga kapatid, hindi ko alam kung nabasa ko yung my own son in the faith. Nasaan na ba yun? Meron po yun Hindi ko lang ma-pinpoint po rito. Hinahanap ko po yun. Pero yung salitang son po rito, it is a tender affection for Timothy, and it is the rather used to engage his attention to the advice he was about to give him. Binigyan siya ng advice na dapat siyang magpakalakas kasi ang gawain ng Diyos ay hindi po madali. Mga kapatid, Yes. hindi po ito, marami po itong kalaban. Marami po itong mga pagsubok na makakasagupa. Kaya dito ating makikita, sabi niya,
Kaya sabi ni Apostol Pablo, lagi niyang inuulit, be strong in the grace. Number 1, mga kapatid, na makita po natin ngayong umaga ang the 5 aspect, the 5-fold life of a faithful follower. Number 1, as the empowered son. Mapalakas, mapatibay siya. Kaya kung titignan po natin yung mga bata, habang bata pa sila, pag dumating na yung buwan na kailangan mo na siyang palakarin, inaalalayan mo na siyang maglakad. Bakit? Ano yung pinapatibay mo sa kanya? Yung kanyang tuhod. Para hindi lalaki na lampa. Ganon yun. Kaya minsan, kahit pa hindi na naglalakad yan o 1-year-old, bumibili ka na ng andador para i-train. Hindi fundador, ha? Andador, mga batid. Uso pa ba yun? Yung ratan? Yan yung ano namin nung araw. Pero ngayon, talaga yung ginagamit, may gulong na. Mapalad na lang yung mga bata ngayon. Anong panahon namin, wala eh. Talagang bibitbitin ka sa kilikili para palakarin. Nung araw. O tatalian ka ng sa likod para palakarin ka. Tapos itatapon mo sa langit. Tapos sasaluhin. Ano? Kaya dito ating makikita. Kasi kapag hindi mapalakas ang mga yan, lalaki silang mahina. Ganon din sa buhay po natin. Bilang mga anak ng Diyos, kailangan po natin magpalakas sa salita ng Diyos. Ano ang dapat nating kainin? Ang kinakain natin araw-araw ay walang iba yung salita ng Diyos. Ito po yung mana po natin. Matthew chapter 4 verse 4. Anong sabi ng Matthew chapter 4 verse 4? Ready now, begin. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Hindi lang po nire-require yung tinapay. Dapat may gatas. 1 Peter chapter 2, verse 2. Tingnan nga natin yun. 1 Peter chapter 2, verse 2. Everybody read, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Kaya mahalaga sa atin, mga kapatid, na tayo'y magpakalakas sa biyaya na kay Kristo. Kailangan natin yung gatas ng salita ng Diyos, yung tinapay ng salita ng Diyos, at paglaki po natin yung karne naman ng salita ng Diyos. Dito po sa Romans chapter 8 verse 39, yung biyaya na kay Kristo Jesus ay ito po ay free favor and love of God. Ito ay pabor ng Diyos at pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Romans 8:39. Umiinit Romans 8:39. Everybody read. Nor height, nor depth, or any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Kumbaga tayo ay nakakadena na doon sa pag-ibig ni Kristo. Walang pwedeng makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito po yung biyaya, mga kapatid, na binabanggit. Dapat dito po tayo magpakalakas. Amen? Kaya mahalaga po sa atin na tayo ay maging malakas. Kung sinabi mong malakas, yung buhay mo dapat po ay immovable. Hindi basta-basta matitinag ng kahit sino. Unalterable. Ibig sabihin, non-stop. Hindi ka pwedeng pigilan sa paglilingkod sa Panginoon. Meron pong strength. Merong security of the saints. Meron pong sila ay, sabi natin nung Sunday, they are strong, rooted and grounded in it. Kaya yung buhay ng isang malakas na Kristiyano,
empowered Christians or empowered sons ay we are rooted and grounded. Kagaya ng halimbawa natin nung last Sunday na yung puno ng akasya, kapag habang siya ay lumalaki, lumalalim yung kanyang ugat. Nag-uugat siya. Kahit na mayroong mga bagyo, mga kapatid, makikita natin yung bagyo, hindi basta siya natutumba. Hindi siya basta tinutumba ng bagyo ng buhay. Parang ganun sa buhay po natin. Kaya dito ating makita, it's not only be rooted and grounded in it, meron siyang strong persuasion of interest. Nagkaka-interest ba tayo sa salita ng Diyos? Amen, di ba? Kaya yung interest po natin. Bakit? Sapagkat alam natin na tayo ay ligtas. Ito yung dahilan kung bakit narito tayo, dahil tayo po ay isa sa mga hinirang ng Diyos sa kaligtasan. Sabi po ng Biblia, verse 38, Romans 8:38, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man. Alam nyo sa mga Kristiyano, wala nang karapatan ang kamatayan sa inyo. Sinong takot mamatay? Wala. Sinong gustong mauna? Wala rin. Di ba? Pero kahit na ganun man, kahit anong hirap ng buhay, sabi ni nanay, masarap mabuhay. Tama naman eh. Oo, i-enjoy natin yung buhay na ito. Binsan lamang po ito. Pero mas masarap yung mabuhay ka na mayroon kang Diyos na pinaglilingkuran. Kesa yung mamatay ka na wala kang pag-asa. O na wala kang Diyos. Kaya wala daw kwenta ang kamatayan. Nor life, nor angels, nor power, principalities, nor powers, nor things present to come. Bakit? Dahil sa biyaya na ito ng Diyos, sabi ni Pablo kay Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Kaya ito po yung sovereign grace ng Diyos sa atin. Kaya, be strong in that grace. Magpakalakas ka sa pamamagitan ng biyaya na ito. Kaya kung ating titignan, yung grace na ito ay mayroon po siyang strengthening nature. Mayroon pong likas na kalakasan ang biyaya na ito na siyang nagpapakalakas sa atin. Para makapag-minister po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Para ma-fulfill po natin yung gawain na iniatang sa atin. Marami pa tayong tatapusin. Kaya tsaga-tsaga muna dahil mainit. Ako nagtitsaga talaga. Mainit talaga eh. Oh. Pero maniniwala ako, kahit walang electric fan, hindi tayo habang buhay na ganito rito. Oh. Iniisip ko yung pinanggalingan natin, wala. Nakikitira lang tayo noon, nakikilupa lang tayo noon. Pero dahil sa yung biyaya ng Diyos, nakarating tayo sa ganitong uri ng biyaya. Ang tawag dun ay sufficient grace. Hindi lang ganyan ang makikita nyo balang araw. Oh. Mahirap pa kasing maghalaman dyan eh. Mayroon pang kumakain. Kaya kailangan ng gibaw para maisaayos po natin yan ng dahan-dahan. Kaya, sa pamamagitan ng biyaya na ito, ay mafulfill po natin yung ministry. Kahit maraming mga reproaches, maraming mga affliction, maraming mga hirap, maraming persecution, and the infirmities of weak brethren. Kaya tayo, maraming corruption sa buhay po natin. Na minsan, yun po yung nagpapahina po sa atin sa pananampalataya. Ano yung corruption na ito? Nandyan ng tukso, nandyan ng temptation, nandyan ng snare. Kaya we need to exercise every grace and
discharge every branch of duty. Kaya ang pinapakita ng 2 Timothy chapter 2 verse 1, mga kapatid, ay yung tinatawag po nating growing in grace. Not only to be strong in that grace, sabi ng Biblia, para tayo magpakalakas, kailangan mong mag-grow sa pamamagitan ng biyaya. 2 Peter chapter 3 verse 17 and 18. Tignan nga po natin yan sa ating mga Bible. Yung mga walang Bible, mag-download na kayo sa cellphone nyo, ano? Yung English Tagalog. 2 Peter chapter 3 verse 17 and 18. Everybody read. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Kaya sabi ng 17, beware lest ye also, being led away with error. Mag-ingat kayo. Baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama. Pwede ka namang maligaw sa masamang bagay eh. Bakit nangyayari na minsan naliligaw tayo sa masamang bagay? Kasi yung katawan na ito mahina. Yung katawan na ito minsan ay talagang ayaw niyang maglingkod sa Diyos. Kaya minsan yung katawan na ito ay nilalabanan po natin para makapagpalakas tayo sa Panginoon. Kaya ang pinaka-cure po rito, sabi ni Pablo, is to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. You are not only grow in grace, pangalawa, grounded in grace. Kailangan mong mag-ugat sa pananampalataya. Kailangan mong mapatibay ang isang puno. Para tumibay siya, kailangang lumalim yung kanyang ugat para siya ay maging matibay. Tama? Ephesians 4:13 and 14. Till we all come in the unity of the faith. Everybody read. And of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro. Yung paglago lang natin ay hindi dapat magiging hanggang bata lang. Ang tinatawag po rito ay yung spiritual maturity. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine. Hindi na po tayo dapat manid lang sa iba't ibang direksyon o iba't ibang turo ng doktrina. Yung wind kasi ang hangin, hindi mo alam kung saan ang direksyon, di ba? Kung minsan dito, kung minsan diyan, north, south, east, west. By the sleight of men, yung daya ng tao, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Kaya dapat magiging grounded po tayo. And then pangatlo, hindi lang po tayo magiging grow in grace, grounded in grace. Pangatlo, guided by grace. Isaiah 49 verse 10. Tignan nga natin yun, mga batid. Isaiah 49 verse 10.
Verse 10, ready now, begin. They shall not hunger nor thirst, neither shall the heat nor sun smite them, for he that hath mercy on them shall lead them, even by the springs of water shall he guide them. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nag-grow, kapag ikaw ay magiging grounded, sabi ng Biblia, yung spiritual life mo magiging prosperous. Magiging malago ka. Bakit? They shall not hunger nor thirst. Tama? Hindi na sila kailanman magugutom o mauuhaw man. Hindi na sila mapapaso ng init o araw man. Sapagkat siyang may awa sa kanila ay papatnubay sa kanila. Tingnan natin yung leading grace ng Panginoon. Yung, for he that hath mercy on them that shall lead them. Di ba araw-araw nililid tayo ng Panginoon? Yung matulog ka nga lang eh. Salamat sa Diyos. Ang sarap ng tulog mo kagabi. Sinong nakatulog ng maayos dito kagabi? Lahat. Wala kang pakiramdam kahit sampaling ka ng asawa mo. Dahil ang lakas-lakas mong masangok. Naglalaway ka pa. Pero ine-enjoy mo yung hangin. Talagang higop ka ng higop. Pero pag kinaumagahan, makikita mo pa rin yung biyaya ng Diyos. Buhay ka. Eh yung iba malamig na bangkay na. Sabi ni Nanay Aida, namatay yung kapitbahay namin. Alas 6 ng hapon na, ano? Oh. Kaya hindi natin alam kung kailan din mangyayari, pero makikita, dama pa rin natin yung biyaya ng Diyos. Sabi ng Biblia, sumakatuwid bagay sa tabi ng mga bukal ng tubig ay papatnubayan niya sila. Kaya yung buhay po natin, yung source ng strength po natin ay sa pamamagitan ng biyaya na ito, na binabanggit ni Pablo kay Timothy. Napakalawak ng grace, ano? Nasa verse 1 pa lang po tayo ng 2 Timothy chapter 2, verse 1. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Bakit grace? You need to grow in that grace. You need to grounded in that grace. And you need to be guided in that grace. Bakit? Sa pamamagitan ng grace na ito, kumpleto ka. Wala ka ng pagkukulang. Yung source ng grace na ito ay it is not our own energy. Hindi sa pamamagitan ng energy mo. Kasi yung energy na nakasatawan mo, pwedeng malobat po yan. Pwede pong manghina yan. Not our own energy, but the grace is in Christ Jesus. Makikita natin yung stability, standing firm in God's power, rather than relying on our own strength. Kaya bilang anak ng Diyos, bilang isang empowering son, we need to stand firm in God's power. Don't rely on your own strength. Number 2 na makita natin. So number 1, makikita natin yung empowering son. Thou therefore, my son, be strong. Empowered son. Number 2, 2 Timothy chapter 2 verse 2. Tignan nyo mga kapatid para maganda. Magbasa tayo. Verse 2, everybody read. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. At sa mga bagay na iyong narinig sa akin, mga aral na narinig nyo sa akin, mga turo na narinig nyo sa akin, mga magagandang bagay na narinig nyo sa akin, sabi ni Pablo, anong sabi niya? The same, commit thou to faithful men.
Sino kayang susunod na magpastor dito? Kailangan ng entrusting steward. Hindi lamang empowering son. Number 2, the entrusting or entrusted steward. Faithful, hindi lang basta steward. Faithful steward. Kaya mahalaga mga kapatid na malaman natin, makita natin, hindi kayo dapat kumuha ng pastor lang na hindi trusted. Yung i-scam lang ba kayo? Thank you, Calvin. Kaya entrusting steward. Kaya sabi ng Biblia, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Gusto mo, ang ari-arian mo, iwanan mo sa sa hindi tapat na katiwala. Baka isang lapa niya yan eh. Baka itagbo pa niya yan eh. Tama? Saan mo ipagkakatiwala yan? Sa faithful steward who shall be able to teach others also, na marunong ding magturo. Ibig sabihin, responsible mga kapatid. Anong sabi po ng Biblia? Luke 12:42. Luke chapter 12 verse 42. Tignan po natin yung requirement ng Panginoon. Luke 12:42. Luke chapter 12 verse 42. Anong sabi ng Bible? Everybody read. And the Lord said, who then that is faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household, and to give them their portion of meat in due season. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino? Hindi lang siya tapat. Siya ay matalino, hindi matalinaw. Matalinaw, matalino. Ibig sabihin, marunong manage. Hindi burara. Saan ba ang management? Dapat marunong ka mag-manage ng oras, your time, your talent, your treasure, testimony, and number 5, technology. Lagi kang nasa FB, nakatutok, kumakain ka, YouTube pa rin. Yung kulang na lang, yung maligo ka, nanonood ka pa eh. Yung nagsi-CR ka talagang, di ba? Mga bata. Kaya yung technology, ginamit yan na mabuti. Hindi para ma-abuse yung mga mata nyo dyan. Tama? Mamaya, nabulag ka na dyan. Dahil sa KML. Hindi masama. Bigyan nyo lang ng oras, pero wag i-over-abuse. Bakit? Sabi ng Biblia, isa kang matapat na steward eh. Meron ka bang nakuhang trabahador na imbes na maglay ng hollow blocks, nagsi-cellphone? Siguro, baka kailangan mo nang iminom ng isang box ng paracetamol. O sa susunod, papapasukin mo pa ba yan? Hindi na, di ba? Bakit? Walang accomplishment eh. Kilo-kilo. Ang daming binabali na bakal na hindi naman talaga dapat tanggalin. Abang yan, bakit? Di ba? Nakakasakit ng damdamin, ng kaisipan. Kaya nung nakaraan, talaga nagdagdag na naman kami dyan. Akalain mo yung isang bakal na pag ganun. Kaya sabi ng Biblia, who then is that faithful and wise? Wise. Ibig sabihin, hindi nalalamangan. Tama? Hindi nagogoyo. Hindi madaling malinlang. He's a wise steward. Bakit? Meron kasi siyang pinoprotektahan. Ano yung pinoprotektahan niya? Yung ipinagkatiwala ng Panginoon niya sa kanya. O yung buhay mo, dapat mong protektahan yan. Tama? Yung yaman na pinagkatiwala ng Diyos sa'yo, dapat mo rin protektahan yan.
Bakit? Faithful steward and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na mapagkakatiwalaan ng kaniyang Panginoon, ng kaniyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi ng pagkain sa kapanahunan. Ibig sabihin, hindi pala nawawala ito eh. Bakit? Entrusting steward. Sabi ni Pablo, kung ating titignan sa 2 Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 2, ngayon ko lang po nakita yung buod na mensahe po nito, yung text ng ating second ng ating Thanksgiving. 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things that thou hast heard of me, the things that thou hast heard, you have heard of me among many witnesses, the same commit. Yung salitang commit dito means to entrust. Ipagkatiwala mo. Kaya ang ministry, hindi mahirap talagang ipagkatiwala to sa iba. Lalo kung walang knowledge sa salita ng Diyos, tama? Lalo kung ang kukunin mo lang na magpapastor ay hireling, bayaran, naghahanap ng percentage. Mga kapatid, yung salitang commit is to entrust. Entrust kanino? To faithful men. Ibig sabihin ng faithful men ay reliable men. Mapagkakatiwalaan. Maaasahan. Yung hindi mo utus-utusan. Ang hirap yung kukuha ka ng kasama mo, utus-utusan mo, ano? Si Auntie Susan, yung tita namin dyan sa Tugigraw, kumuha siya ng katulong. 12,000 monthly. Yung nakuha niyang katulong, siya yung ginawang katulong. Akalain mo, kukuha ka ng katulong, pero ikaw na nag-hire ng katulong, ikaw ang magiging katulong para sa kanya. Ang galing, ano? Sabi niya sa akin, Pastor, ano ba naman itong katulong na nakuha ako? Ako naman ang nagkakatulong sa kanya. Nandun niya lang sa loob ng kwarto. Hindi naglilinis. Nung nagtrabaho nga kami doon nila Papa Ray, hindi niya lumabas eh. Sabi ko, palitan nyo na yung katulong nyo. Magagalit naman si uncle mo kapag pinalitan ko yan. Wala daw kaming kasama. Ano pang gamit niyan, kako? Bigla mo yung katulong, tapos ikaw ay gagawing katulong, tapos babayaran mo pa. Di wow. Parang gusto ko na rin magkatulong dito, kako. Para utos-utosan kita. Kaya ito yung sinasabi ni Pablo. I-entrust mo yung isang bagay sa isang reliable man. Maasahan. Makapagkakatiwalaan. Isang tapat na tagapangasiwa. Bakit? Anong dahilan? Sabi ni Pablo. Sabi ni Pedro. 1 Timothy chapter 4 verse 10. Kaya dapat ang isang mananampalataya ay entrusting steward or entrusted steward. 1 Peter 4:10. 1 Peter chapter 4 verse 10. Everybody read. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Hindi lamang po siya reliable steward, hindi lamang siya faithful steward, hindi lamang siya wise steward. Ang sinasabi ng Biblia, he is a good steward of the manifold grace of God.
Hindi natin kayang ubusin itong manifold grace na ito. Marami po ito, mga kapatid. Hindi ito kayang hindi kayang ito i-accommodate ng ganitong building lang. Kaya sabi ni Pablo, yung pipiliin mo, sabi ni Pablo kay Timothy, na makakasama mo sa gawain ng Diyos, ay na magmi-minister, he is a good steward of the manifold grace of God. Kaya makikita natin sa sa 2 Timothy chapter 2, balikan nga natin yung verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 2, basahin nga natin ulit. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach also. Who shall be able to teach the doctrines of the gospel of grace. Yung hindi basta bumibigay, pero pwedeng magbigay. Pero hindi basta-basta bumibigay. May pundasyon. Meron siyang matibay na pundasyon. Yung hindi basta-basta nadidismaya. Hindi basta-basta tumatalikod. Kaya sabi ni Pablo sa Acts 20:24, yung gospel of grace na yan kasi pinagkatiwala na sa atin. Ipinakita na sa atin yung kaligtasan. Na tayo pala ay hinirang before the foundation of the world. Kaya sabi tuloy ni Pablo sa Acts 20:24 sa mga elders, sa mga pastor, everybody read, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ, to testify the gospel of the grace of God. Yung kanyang kurso, matatapos niya yung course is to preach the gospel of the grace of God. Mga kapatid, yun po yung mission po natin. Yun po yung ministry natin. To testify the gospel of the grace of God. As a good steward, mga kapatid. Verse 20, Acts 20:27. Bakit steward? For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Yung salitang shunned dito, I have not stopped to declare. Hindi siya tumigil. Tititigil pa ba tayo kapag ganito ng kagandang lugar natin? Mga batid? Hindi na. Marami na tayong nilakaran. Pero nandito pa rin tayo. Amen? Nakikita nila yung biyaya ng Diyos kahit walang tumutulong na ibang simbahan, ibang mga churches. Maraming ang nagtatanong kung may tumutulong dito. Wala, kami-kami lang. Oh. Doon natin makikita yung biyaya ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Marami na tayong bagyo na dinaanan. Marami na tayong mga hirap na dinaanan. Pero yung hirap na dinaanan natin, ito yung nag-mold sa atin. Ito yung nagpalakas sa atin para tayo magpatuloy. Tama? Kung hindi sana kayo tumigil, hindi nyo narating yung ganyang uri ng buhay. Naalala ko lang nung araw yung buhay na meron tayo. Pero salamat sa Diyos, narating natin yung buhay na ito. Pero naniniwala ko, hindi hanggang dito lang tayo. Mag-upgrade pa yan, mga batid. Ayaw nyo mag-upgrade?
Kung kayo nga, every year yata kayo nag-upgrade ng cellphone eh. Sana all, di ba? Ako, 7 years na tong cellphone ko, dami ng bagsak. Maski kung Oh. wala yun. Basta nakakatawag. Oh. Nakakatawag sa mahal. Mahal sa buhay. Nung akakala kong araw yung cellphone na yan, pagda-drop call lang dahil nagtitipid ka ng load eh. Ngayon hindi na drop call, unli na hanggang sa uminit ang tenga mo. Tapos uusok sa kabila, ano? Grabe yun. Wala pa ring tigil. Kahit mabulag na, okay lang. Verse 28, take heed therefore unto yourselves, sabi ng Biblia. I have not stopped, sabi ni Pablo. Anong ibig sabihin? Kailangan kasing i-pass down the sound doctrine. Kailangan ipasa yung isang magaling na doktrina o maayos na doktrina. I have, verse 28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over thee which the Holy Ghost hath made you overseers. Overseers, katiwala, steward, tama? To feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Kaya lahat po tayo dito overseer. Lahat tayo ay katiwala ng Diyos dito, mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, pass down the sound doctrine. We need to pass down the truth for the next generation. Ito po yung ginagawa po natin para yung mga susunod na mga henerasyon natin, kaya natin inuunti-unti natin silang hinihila rito para matuto silang magbasa. Balang araw, hindi natin alam, sila na yung papalit sa atin. We are building preachers and teachers for the next generation. How I wish, nagpapasalamat nga po tayo mga kapatid eh. Almost lahat dito ng mga kapatiran dito, karamihan dito nasa top 10. Hindi top worker. Hindi nyo napansin yun? Na yung mga bata, yung mga young people natin na alam ang salita ng Diyos, hindi sila nabibihain sa klase. Di ba dyan? Oo. Totoo. Halos gusto mong lumuha talagang 50 na medal, oh. Hindi ka ba masiyahan nun? Tapos mami, pakilo mo na sa junk shop. Das lamas. Pero nandun naman nakadikit sa dingding. Alam nyo, sa secular, hindi dapat sa secular lang kayo magaling mga anak. Sa salita ng Diyos din, magpakalakas kayo dyan. Sabagat ito yung gabay natin sa pangalawang buhay. Gabay natin yan sa next generation. Kayo ang magpapatuloy nito. Magiging sa inyo ito para sa pamilya nyo itong building na ito. Kaya tinatayo natin yan. Amen? Oo, mga batid. Maaalala nyo ito balang araw. Kaya yung katotohanan na ito, salamat sa Diyos, walang nabibihain. Kaya kahit sa spiritual, kahit hindi nyo naunawaan, basa pa rin kayo ng basa. Ganyan ako nung araw, talagang hindi ko naunawaan ang salita ng Diyos. Pero basa pa rin ako ng basa hanggang sa nabuksan yung kaisipan natin sa katotohanan. Huwag mong hayaan na hanggang dyan ka lang. Mag-exert ka, mag-effort ka. Manalangin ka, magpakalakas ka. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Magtiwala ka sa magagawa ng biyaya ng Diyos. Bakit? Wala hong talo kapag alam mo ang salita ng Diyos. May talo ba? Hindi ka talo. Totoo yan, mga batid. Kasi unti-unti, binibigyan ka ng Diyos ng karunungan. Gagabayan ka. Kaya nga may pangako ang salita ng Diyos eh. Joshua chapter 1 verse 8. Tignan niyo yung Joshua 1:8. Chapter 1 verse 8. Ready now, begin.
this book of the law shall not, everybody read, depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Anong kapalit? That thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way. Maghihirap ka ba? Thou shalt make thy way prosperous, and then shall have good. Sinong gustong maging success ang buhay rito? Pakitaas. O gusto nyo na maging pulubi? O tignan nyo, nakasimangot kayo. Nasaan ang sikreto? Ito lang. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Ito, salita ng Diyos. Science, nandito na. Ano pa ba? Mathematics, nandito na. Ano pa ba yung mga subject dyan? Lahat ng subject, nandito. 66 books, nandito na. Pag alam mong salita ng Diyos, hindi ka mawawala. Hindi ka maliligaw. Hindi ka mawawala sa tamang landas ng buhay. Mga kapatid. Kaya, kailangan lang natin magiging good steward. Pinagkatiwala na sa atin yung libro ng pagiging successful ito. Basahin mo lang. Huwag puro Facebook, magbasa ka naman. Huwag puro cellphone. Mga kapatid, kaya mahalaga po sa atin yung libro na yan. We need to pass down the sound doctrine to the next generation. 1 Timothy 4:6. 1 Timothy chapter 4 verse 6. Everybody read, if thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in good words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Na-attain mo na daw to kung manonoris ka. You will be a good minister of Jesus. Sabi ng verse 13, 1 Timothy 4:13. Verse 13, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Di ba sa mga nag-aaral, pag ayaw nyo mabehind sa subject, aral kayo ng aral, basa kayo ng basa, di ba? Kasi nakikipag-compete ka eh. Pero kung hindi ka makikipag-compete, nag-relax ka lang. Oh, anong asahan mong Anong asahan mong grades mo? Wala daw line of 7. Pero ang grades, puro line of 6. Kaya sabi ni Pablo, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Mahalaga po ang magbasa araw-araw. Kaya minsan, nagpo-post ako dun sa natin, sa group chat natin. Naglalagay ako ng, hindi naman minsan mahaba, kasi kahit isang verse lang. Mahalaga na kasi yun eh. Oh. Di ba, minsan makita mo yung magandang verse, may effect ba yung salita ng Diyos sa buhay natin, di ba? Oo, merong epekto yan. Yung kapitbahay mo nga na pangit, may epekto sa'yo eh. Pangit ang ugali eh. Di ba? Hingi ng gulay. Ayaw magtanim. Di ba? Verse 16, take heed unto thyself, testimony, take heed unto thyself, and unto the doctrine. Yung doktrina, continue in them, magpatuloy ka roon. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Kaya mahalaga yung sound doctrine to pass. Kanino?
sa mga entrusting steward. Una, kanina nakita natin, fivefold life of a faithful follower. Fivefold life of a faithful follower. Number 1, he is a empowered son. Number 2, entrusting steward. Number 3, 2 Timothy chapter 2 verse 3. Everybody read. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Sa verse 1, empowered son. Number 2, entrusted steward. Verse 3, makikita natin ang verse 3, the enduring soldier. Wala kang mas makitang sundalo na makikepoy. Tama? Laging naka-alerto yan, 24 oras. Kaya sabi ni Pablo, ang gawain, ang buhay ng isang mananampalataya ay parang, ang buhay ng isang Kristiyano ay parang enduring soldier. Thou therefore endure hardness. Maraming mga kahirapan. Pero yung hirap, hindi naman araw-araw yan eh. As a good soldier of Jesus Christ, magtiis ka sa aking mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Verse 4, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a good soldier. Endure hardness or affliction. Yung salitang hardness or affliction, it properly signifies suffer evil. It means the evil of affliction as persecution of every kind, loss of name and goods, scourging, yung mga panahon nila, imprisonment, nakaranas sila, maging ang kamatayan for the sake of Christ and the gospel. Ano ba ang meron sa salita ng Diyos na kahit napakaraming mga tao nung kanilang kapanahunan ay kahit dugo at pawis nila ay nilalaban nila ito? Meron bang value ito para mamatay ka para dito? Pag namatay ka para rito, may value buhay mo. Eh kung namatay ka lang na drug addict, walang value. Namatay ka lang na walang kwenta. Yung buhay natin may purpose yan. Bigyan nyo ng value. Amen? Yes. Yung makapaglingkod ka sa Diyos ay napakagandang bagay na po sa buhay po natin yan. Sabi ni Pablo, as a good soldier of Jesus Christ. Bakit? Sundalo ni Kristo. Because Christ is the captain of our salvation. Sabagat si Kristo yung kapitan ng ating kaligtasan. He is the leader and commander of the people who are made willing people in the day of His power or when He raises His forces. Kaya maganda po, mga kapatid. Yung ministry po ay warfare po ito, pakikipagbaka. We need to fight the good fight of faith. Dapat ipaglaban po natin yung ating magandang pananampalataya. And besides, sabi po ng Biblia, the above enemies which they have in common with other saints have to do with teachers who are wolves in sheep clothing. Kaya minsan talagang marami na tayo mga kasama natin na sinusubok po rito na makasama natin sa gawain, pero hindi sila nagtatagal. Bakit? Minsan hindi nila kaya yung training dito, minsan. Minsan hindi kaya yung aral. Kaya ang iba ay umaalis. Kaya sabi ni Pablo, they are entangled. Saan na ba yun? No man that warreth entangleth himself. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito.
merong si Pastor Benny kinwento, yung anak niya kasi nasa military, nung narinig nyo ito, yung anak ko sabi niya, hindi sila pwedeng magmerienda dyan sa labas, yung kumain ka sa fishbowl, bibili ng tindahan, kasi tinetrain sila na talagang isang sundalo na may dignidad. Hindi nila binababa yung kanilang dignity o dignidad bilang isang sundalo ng sundalo. Kasi yun ang training nila. Kahit yung buhay po natin bilang mga mananampalataya, hindi natin dapat ibaba yung dignidad po natin bilang mga mananampalataya. Bilang mga hinirang ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung Ama natin siya yung dakila sa lahat. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Kaya yung dignidad natin na mananampalataya, iba yung buhay natin sa buhay nila. Yes. Amen? Tayo ay dapat huwaran ng salita ng Diyos, halimbawa ng salita ng Diyos. Kaya doon sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Shortcut natin. Pang-apat, verse 5. Yung pangatlo ay, ano yung pangatlo natin? Enduring soldier. Number 4, the expecting athlete or expecting sportsman. Verse 4. No man that warreth, tama ba yun? Verse 5 pala. And if a man also strive for masteries, yet he is not crowned, except he strive lawfully. Nung panahon nila Apostol Pablo, ang mga athlete noon ay hindi nauuso pa ang medal. Corona ang nilalagay nila. Yung mga corona na herbal tulad ng laurel, hindi coronang tinik yun ang binabalot nila noon para kapag ikay nanalo sa isang Olympics, yun ang pinaka award mo that time. Historically. Kaya itong mga athlete, they strive for masteries. Sinasanay nila yung kanilang katawan. Halimbawa, isang manlalaro ay runner. Anong tawag yung athlete? Anong tawag dyan? Anong tawag doon sa track and field? Tama? Sinasanay niya yan yung hindi maglakad. Yung tumakbo ng mabilis. Nakaprimera muna yan. Tapos, habang bumibilis yung takbo, nakasegunda. Tapos, tersyera. Kuwarta. Tapos, ang bilis nakakinta. Kaya yung buhay natin, ano yung pinapakita ng isang atleta sa buhay natin? O yung isang sportsman? He must be disciplined athlete. Kasi kung hindi ka disiplinado sa katawan mo bilang athlete, matatalo ka. Kung athlete ka, ang gusto mo lang magpalaki ng tiyan. Makatagbo ka kaya? Kagaya ng mga LTO, ng mga police na ang size 38, 40. Makakahuli ka pa kaya ng mga magnanakaw yan? Ng mga snatcher, ng mga pusher, ng mga drug addict? Bakit? Hindi makatakbo. Hindi makatagbo kasi naka-full tank Malakas tumigil. Wala na yata pulis na ganun ngayon, Hindi na mas Hindi na gaano, wala nang gaano. COP na lang. Kasi nasa opisina na lang Talaga nung panahon ni Lacson, baklasin mo yan. Kapag hindi yan natanggal, tanggal ka. Ayaw at gusto mo. Bakit? Disiplina ang kailangan. Kaya tayo nagsasanay bilang athlete, sabi ng 1 Timothy 4:13, tignan nga natin yun. Till I come, binasa natin kanina ito, give attendance to reading. Nag-eehersisyo ka sa pamamagitan ng pag-aaral.
to exhortation sa pangangaral, to doctrine at sa pagtuturo. Mahalaga po kasi ang doktrina. Kaya ang isang athlete, gigising yan ng maaga, kakain yan ng pagkain niya na karapat dapat niyang kainin, hindi puro asukal yan. Hindi puro chocolate, hindi puro taba ng bavi, kung ano-anong yung mga... Merong nakalagay dyan na, anong tawag doon, yung binibigay ng cook nila, anong tawag doon sa cook na yun? Dietitian, tama ba? Meron pa bang ibang term doon? Para Vegetarian. vegetarian. Vegetarian kung gulay. Eh kung karne, nutritionist, tama. Yung nutritionist ang kailangan nila, hindi dietitian. Kung gusto mo magpapayat, dietitian. Mag-diet ka. Kumain ka lang once a day, tanghali, full tank, tapos. Wala na eh. Oh. Hindi ko pinapaliit yan, talagang wala na. Discipline athlete. Kung wala kang disiplina sa sarili mo, kung anong masalubong mo, yun ang kainin mo, delikado. O talagang lolobo ka talaga. Discipline athlete. Pangalawa, dedicated. Strive for masteries. Dapat dedicated ka. Romans 12:1. Dedicated athlete. Romans 12:1. Sabi ng Biblia, everybody read, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable, that present or dedicate your bodies a living sacrifice. Iharap mo ang iyong katawan ng isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Dedicated. Willing ka na magpaturo. Willing ka na magpagabay. Hindi yung sarili mo lang. May trainer ka, tama? Oh. Hindi lamang dedicated athlete, discipline athlete, determinado ka na manalo ka. Ano pang saysay, bakit ka nandyan? Bigay mo na yung the best. Dapat determined ka na manalo ka. Ang Kristiyano, hindi yan talunan. Tama? Minsan natatalo dahil dinadaya. Kasi yung mga judges, mandaraya, mandurugas, bayaran. Hindi ka mananalo dun. Sabi nila, naluto na. Cook siguro yun, ano? Determined athlete. Ibig sabihin, yung may matatapos ka kahit mainit. Tatagbo ka yung tanghaling tapat. Parang sundalo din yung athlete eh. Kahit pawis na pawis, sige lang. Oh, may pagkain naman mamaya eh. Salamat sa mga naganda. Talagang parang puro Thanksgiving na lang yata ang datingan every Sunday rito. Kahit walang-wala, meron, di ba? Sufficient grace eh. Determined athlete. Kaya doon sa Acts 20 verse 17 to 24. Acts chapter 20. Nung last Sunday, saglit lang tayo natapos, medyo iba yung ano ko. Bumawi lang ako ngayon. Verse 17, sabi ng Biblia, everybody read, and from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. Verse 18, Acts 20 verse 18. And when they were come to him, and he said, ye know from the first day that I came into Asia, what manner I have been with you all seasons. Ibig sabihin yung mga tao rito, nung sila ay nasa Asia, all seasons, hindi sila pinabayaan kahit bumabagyo. Sa gitna ng kahirapan, kasaganaan,
kasama si Pablo. Verse 9, serving the Lord with all humility. Determined siya eh. With all humility of mind, with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house. Talagang nangaral siya because he is a determined preacher. Ano yung kanyang aral? Verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Verse 24, but none of these things move me. Tumigil ba siya? Na-discourage ba siya? Nag-disappear ba siya? Na-distract ba siya? Di siya na-distract. He was determined. Sabi niya, wala sa mga bagay na ito ang nagpahina sa akin. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ. Kasi trabaho ito, ang ministry na ito, trabaho ito na iniatang binigay ng Diyos sa atin. Sabi ng Biblia, we receive of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Kaya, let us run the race through God's amazing grace. Amen. Number 5, last mga kapatid. The exerting sower. Balik tayo ng 2 Timothy chapter 2 verse 1. 5. Ano yung una? Empowered son. Verse 2. Entrusted steward. Number 3. Enduring soldier. Number 4. Number 4. Expecting sportsman or athlete. Number 5. The exerting sower or husbandman. Pag sinabi mong exerting sower, ang isang magsasaka, nag-e-exert yan. Kahit walang tubig, magbubungkal. Kahit tirik ang araw, gagawa ng paraan yan para makapagtanim. Ngayon, ang mga tao, wala nang niya. Walang tanim ngayong season na ito. Kaya ready tayo mga batid. Baka yung pagkain natin ang titirain nila. Possible yun. Kalusugan mo, tinira nila. Pangalawa, gasolina. Anong sunod sa gasolina? Possible. Kaya bili na kayo kay Manong Dick. Manong Dick, wag mo nang ibenta lahat yung ano. Sa amin mo na lang ipagbebenta, Brad. Kaya ang isang husbandman, 2 Timothy chapter 2 verse 6, the husbandman or farmer that laboreth must be first partaker of the fruits. Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangan unang makabahagi sa mga bunga. Bakit? The husbandman that laboreth in manuring his ground, nagbibigay ng pataba sa kanyang lupa, plowing, nagsasaka, sowing, nagtatanim, weeding, nagdadamo, reaping, nag-aani, nag-harvest. Pero ito ang masama. Ikaw ang nagtanim, ang kapitbahay mo ang unang
Kain ng unang bunga ng itinanim mo. Eh di wow. Nagtatrabaho ka para sa kanila. Nagbubungkal ka para sa kanila. Nagsasaka ka para sa kanila. Mag-harvest ka para sa kanila. O sa kanila na lang. Eh di wow. Kulang na lang na ampunin mo lahat ng kapitbahay mo. Hindi ka pa naman makatanggi. Dahil sa utang na loob. Pero sabi ng Biblia, ang isang magsasaka, he must be the first partaker of the fruits of his labor. Pinagpaguran niya yan tapos ibang makinabang. Before others, and the design may be to observe that the ministers of the word ought first to be partakers of the grace of God, the fruit of the Spirit, of the gospel, and rightly and spiritually understand it. Kaya dapat ang mga magsasaka, tulad po natin, mag-exert po tayo. Yung ministry, kasi, parang ano yan field. Nagdadala tayo ng tao, nag-encourage po tayo ng tao. Nagte-train po tayo ng tao para mag-evangelize. Sabi ng 1 Corinthians 9:7, who goeth a warfare at any time at his own charges, who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof, or who feedeth the flock and eateth not of the milk of the flock. Sinong kawal ang magpakailanman ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? At sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Kinakain palang gatas ng kawan. Iniinom ang gatas ng kawan. Kaya mahalaga po mga kapatid, na yung ministry na pinagkatiwala sa atin, dapat tayo ang unang makinabang. Tulad nito. Ito na yung mga pinagpaguran natin. Ito na yung mga pinanalangin natin na wala sa kaisipan natin na mangyayari ang mga bagay na ito. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nakita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. May naghirap pa dito? Nung nag-commit kayo? Nung nagbigay tayo? Di ba mas lalong umaangat pa? Tama, di ba? Gusto niyong lumubog? Umalis kayo rito. Malawak ang pintuan. Pero wala akong nakikita na nasa bukiran ng Panginoon, na lubog-lubog ang buhay. Kahit mahirap ang buhay, nakikita ko umaangat. Kahit hindi kayo tumatangkad. Sabi ni Pastor Romel. Pero umaangat, gumaganda ang gawain. Akala mo kung wala tayong patutunguhan nung araw. Sabi pa nga nung isang attender sa atin, Pastor, may pera kayo? Ay, wala pa ho. Pero mayaman ang Diyos namin sa langit. Hindi natin pwedeng maliitin ang bawat isa sa atin. Kahit yung mga bata na yan na tumatagbo, ganyan-ganyan na lang yan. Malay natin, balang araw. Ganyan din naman nung araw yung mga nandito Oh, importante, matrain sila, ma-empower sila. Hindi man nila naunawaan yung ginagawa natin, pero naimarka na sa kanila kapag nakasanayan na nila yan. Pagdating ng araw, hindi ka nalugi. Bakit? Nagtanim ka para sa kanila. Bakit? You are a farmer. Mga kapatid. You are exerting sower. Nag-effort ka. Nag-exert ka. Nag-endure ka. Nag-entrust ka. Ano pa yung nandun yung word na yun? Puro letter E yun In-empower mo yung tao. Kaya balang araw mga kapatid, darating ang Panginoon. Darating ang panahon. Yung mga ginawa natin as a farmer, unti-unti na nating tinatamasa. 1 Thessalonians 1 verse 3.
Malapit na tayo matapos. 2 verse na lang. 1 Thessalonians 1:3. Everybody read. Remembering without ceasing your work of, amen, yung ginagawa natin dito, Work of faith. work of faith. And labor of love. Ano pa? Labor of love. Ano pa? Patience of hope. Pasensya. In our Lord Jesus Christ. Patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God our Father. Remembering without ceasing, sabi ni Pablo, your work of faith. Akalain mo, nagtatayo ka ng ganyang kalaking building. Milyon ng halaga nito. Saan tayo kukuha? Ano ang resources natin? Sufficient grace. Pero anong meron sa atin? Work of faith. Labor of love. Yung iba rito, walang bayad. Yung iba ay nagpapa. Kasi kung nagpapabayad ka, hindi work of faith yun. Hindi labor of love yun. Hindi patience of hope yun. Gusto mo blessing agad, magbungkal ka muna bago blessing, tama? Gusto mo itinanim mo ngayon, bukas may bunga na. Meron bang ganon? Wala, magbungkal ka muna. Ilang taon na tayo nagbubungkal? 2006, 2026. Ang dami nating napuntahan. Fundamental, napunta ng Reform, napunta ng Old Line, Baptist. Ngayon, Absolute Primitive Baptist. Siguro yung panglima, ano na yun? Bangin na. Kaya tayo nag-e-effort, nag-e-exert. Kaya tayo nagpapatuloy, mga kapatid. Bakit? Dahil sa tatlong bagay na ito ng sinabi ng 1 Thessalonians 1:3. Ano bang pangako ng Diyos rito? 1 Corinthians 15:58. Anong sabi po ng Biblia? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, manatili ka lang. Unmovable, huwag kang patitinag. Always abounding in the work of the Lord. Continue lang, sige lang. Bakit? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. The hard-working farmer should be the first to receive the share of the crops. Last verse. As we conclude, 1 Corinthians 3:8. 1 Corinthians chapter 3 verse 8. Everybody read. Now he that planted and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own. Kung anong tanim mo, sayo. Kung anong pinagpaguran mo, sayo. Sabi ng Biblia, you have the reward. Kaya ang isang Kristiyano, hindi lugi, hindi po bankrupt. Amen. Masaya, laging naka-smile, Yes. hindi nagdudugtong ang kilay kapag maraming problema. Akalain mo magdugtong yung kilay mo na ganun? Santisimang mukha yan. Hindi mo maipintura. Ang daming wrinkles. Parang bulldog. Tignan nyo ako. Mukha na akong bulldog. That is the fivefold life of a faithful follower. You must be an empowered son. Number 2, entrusting steward. Number 3, ano number 3? Enduring soldier. Number 4, the expecting sportsman. Number 5. Ano number 5?
the exerting Exert. sower. Sower. Kaya exert lang tayo ng exert. Sower. Balang araw, we will reap a good harvest. Work of love, work of faith, labor of love, and patience of hope. Tumayo tayong lahat, kapatid.